Insufficient in substance o sa madaling sabi, kulang sa sustansya. Yan ang naging ruling ng House Justice Committee patungkol sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi nadaraan sa paglilitis ang Pangulo matapos binasura ng Justice Committee ang unang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at maging ang pangalawang impeachment complaint na inihain naman ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups. 42 members ng Justice Committee ang bumoto na insufficient ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo, habang 39 naman ang bumoto na insufficient din itong pangalawang impeachment complaint. Dahil dito ay dismayado ang Makabayan Bloc na endorsers ng pangalawang impeachment complaint sa naging resulta ng pagdinig. Ani ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, sumunod naman daw sila sa threshold requirement na kinakailangan para mapatunayang sufficient in substance ang kanilang reklamo. Pagdidiin ni Tino, recital of facts that will support the offenses charged lang naman ang kailangan para mapatunayan na sufficient in substance ang isang impeachment complaint. Pero ang ibang miyembro ng House Justice Committee tila nag-lawyer daw para sa Pangulo dahil kinwestiyon nito yung nilalamang ebidensya sa kanilang mga reklamo kahit pa hindi pa naman ito dapat na kinwestiyon sa ganitong stage ng pagdinig. Pero ang sagot ni Manila Representative Joel Chua patungkol dito sa mga akusasyon ni Tino ay kinakailangan din naman nilang ipaliwanag hindi lang sa pagdinig o sa mga miyembro ng komite ang mga nilalaman ng complaint kundi maging sa taong bayan. Sa ngayon ay pag-aaralan daw muna ng Makabayan Bloc at ng iba pang mga complainant kung ano pa ang mga legal remedy na maaari nilang i-explore kaugnay sa kanilang naibasurang reklamo. February 9 naman nakatakdang isumite ng Justice Committee sa plenaryo ang kanilang ulat. Pero paliwanag ni House Justice Committee Chair Jervin Luistro, maaari pa raw baliktarin o i-overturn ng plenaryo itong nilalaman ng kanilang ulat so long as may at least one-third vote na pumapabor dito. Kapag nangyari ito, ibabalik sa Justice Committee ang kanilang ulat at makakonstrain sila na buuin ang articles of impeachment laban sa Pangulo. At yan ang munang pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Joan Manalo, Billionaire News Channel.